Okay mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video, opinion mga kaibigan sa isang balita na ating panonoorin galing po sa ating Showbiz Fanatics. Kamusta naman ang inyong bagong taon? Naglalaway pa rin ba kayo sa lechon? Okay, panoorin na po natin ito, no? Galing sa ating Showbiz Fanatics. Ilalagay ko po yan sa description. I-check nyo rin ang kanyang mga balita. Ito po ang isang panonoorin natin. Matapos umalingasaw ang baho. Naku, New Year na New Year. Mabaho. Tunay na pagkatao ni Erwin Tulfo isiniwalat ng Amerika? Igano ito katotoo mga kapatid? Passport peke? Naku, nasisilip tuloy si Erwin Tulfo mga kapatid, no? Panoorin natin ito ng sabay-sabay mga kapatid. Gaano ba ito katotoo? Alright, opinion sa mga balita mga kapatid. Naku, ang tagal na rin natin gumagawa ng mga ganito. Mga kaibigan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa atin at hindi pa nakakapag-like, ayan, mag-like na po kayo habang tayo ay nanonood ngayon. Simulan na po natin, Showbiz Fanatics! Walang sinungaling na hindi magnanakaw. Nako. Ilang oras bago matapos ang 2024, pinasabog na ni Maharlika ang baho ng isa sa mga senatorial candidate at Tulfo brothers na si Erwin Tulfo matapos i-booking mismo ng Estados Unidos ang tunay na pagkakakilanlan nito. Umani ng samot-saring reaksyon ang revelasyon ni Claire Contreras o ang kilalang vlogger na si Maharlika, kung saan walang awang isiniwalat ang katotohanan sa publiko patungkol sa tunay na pagkatao at pagnanakaw raw ng identity ni Erwin Tulfo. So ibig sabihin si Madam Maharlika na naman po ang nagsalita ng patungkol sa mga ganito. Naalala ko lamang may pinakitang video sila Madam Maharlika at inaako naman niya na siya, sige ako na. Pero may authenticated na na files no? Yung singhot issue ng Bix, no, na magpasa hanggang ngayon hindi natin alam ang status kung talagang ididemanda itong si Madam Maharlika. Ang problema, ba't magpasa hanggang ngayon wala din tayong update patungkol dyan? Ang nakikita ko naman excuse me po, ang nakikita ko naman may ebidensya si Madam Maharlika, ipinapakita niya nga sa screen, may authentication, yung video yung mga isinisiwalat niya. Bakit hindi siya atakihin talaga at ipakulong kung sakasakali man na walang ebidensya itong si Madam Maharlika? Kasi sabi nga nila, paiimbestigahan din daw po yung mga vlogger, Ito si Madam Maharlika matapang, talagang naglalabas po siya ng para sa kanya katotohanan, kalakip ng ebidensya. Kaso sinasabihan pa rin siyang walang ebidensya. Ang gulo, no? Ako naguguluhan ako May ebidensya tapos hindi ebidensya kasi tenga pa lang. Hindi naman daw si PBBM yung nasa video. Okay, hindi na yun. Pero naguguluhan ako sa kanila. Ba't hindi ba nila kaya si Madam Maharlika? No? Yun lamang tanong lang Tapos ito na naman, may bagong ilalabas na naman. Laban ito kay Sir Erwin Tulfo. Nasisira mga Tulfo pag mga ganito. Dati idol kong mga Tulfo no? Kasi pagka walang malalapitan, lumapit ka lang sa Tulfo, tutulungan ka na. Branded na yan kumbaga no, lalo na si ngayon si Tulfo ng action no, di ba? Ang daming natutulungan. Kaso pag napapasok sa politics ang isang tumutulong, nasisira sila. Anong meron? Nasisira no, at nabubulat na tuloy yung kanilang mga pagkatao di umano kung talagang ito'y totoo. Kapag may ebidensya naman si Madam Maharlika, yari sila. Ngayon, paano na naman ito mapapalusutan o paano na naman ito mawawalang issue na naman, dadaan na naman tong issue na to at hindi aaksyonan? Gusto ko kasi natin talagang may aksyon no? Nahihiwagaan talaga ako kasi si Madam Maharlika may inimbita siya. Tapos yung inimbita niya, nagkwento ng do you want? Naalala niyo yun? Do you want? Kung tutusin, sinasabi niya doon na gumagamit yung mga taga-kabila. Pero bakit naghihintay tayo ng aksyon nitong mga taga-kabila kung paano madidemanda
kung nagsasabi ng totoo o hindi. Itong nagsasabi ng do you want, si Madam Cathy B, di ba? Pero bakit parang hindi nila maidemanda? Siguro sa aking pananaw lang, sa aking opinion, baka naman kasi meron ebidensya itong sila Cathy B o sila Maharlika bago sila magsilutang dun sa ginawa nilang content, na alala niyo yun? Ngayon, eto na naman kay Erwin Tulfo, Mrs. Mio Marimar Apo. Gaano ito katotoo? Isiniwalat na naman. Kaya gusto natin malaman kung gaano ito katotoo, kasi kung talagang namimeki ito, paano nalaman kung papasok siya sa Pilipinas at mamumuno, baka kung anong peke ang gawin. Ito yung opinion lang natin, di ba? Kaya nakakabahala kasi marami nagmamahal sa Tulfo, no? Dahil marami nagmamahal sa Tulfo, papasok sa politiko at doon na mangyayari kung mabuti o masama ang gagawin nilang hakbang. Kasi nasa sayo naman yan, sabi nga ng ating Pangulong Duterte, nasa sayo yan kung anong gusto mong gawing para makilala ka ng tao. Ang base sa opinion ko doon, siguro kung gusto mong makilalang masama ka, di gumawa ka ng kurakot. Kung gusto mong makilala kang maayos ang bansa, di gumawa ka ng mga mabubuti. Doon ka makikilala, gaya ng pagkakakilala ng mga tao sa Duterte. Kahit ano pang gawin ng paninira ng mga taga-kabila at binabaligtad nila, sinisiraan daw yung administrasyon, wow, naging pabiktim pa. Diba? Wala na kasing naniniwala sa sa mga bias media. Ako naniniwala, nanunood pa rin naman ako, pero pag yung mga mabababaw na balita, may mga pangyayari sa ganitong lugar, may pangyayari sa ganito, naniniwala. Pero pag sa politics na, hindi talaga ako naniniwala sa kanila, nahihirapan akong maniwala Ewan ko ba, nahihirapan akong maniwala, kaya sa mga vlogger po ako, tumitingin ako dyan, tas may mga pinapakita silang mga papel, ebidensya, kaya pag nagkademandahan o nagkaalaman, may mga ipapakita sila. Kasi matagal na to si Madam Maharlika, nakikita natin, talagang lumaban din po ito sa Uniteam. Gustong-gusto niya rin si PBBM. Paano yan? Anong nangyari? Bakit bigla siyang bumaliktad? Sa mga hindi nakakaalam, si Maharlika, talagang itinakbo niya rin si PBBM. Itinakbo Inano niya rin yan, di ba? Talagang kinampanya niya. At marami ring maka-PBBM na bumitaw na. Hindi naman sa lumipat sila. Dalawa kasi ang pinangahawakan nila. Uniteam, PBBM at BP Sara. Kaya sila bumitaw dun sa isa. May nakikita silang anomalya. Diba? Yun ang aking opinion dyan. Pero aminin mat natin o hindi, talagang the best ang Duterte. No? Ako man nadidismaya sa administrasyon ngayon, pero sana madinig pa ng Diyos na gumawa pa siya ng mga mabubuti at huwag makinig sa mga paligid niya. Kay BP Sara sana siya makinig, tuloy po tayo mga kapatid. Showbiz Fanatics. Sa kanyang naging recent vlog, inilabas ni Maharlika ang mga matitinding ebidensya laban sa isa sa mga di umunay nangunguna raw na senatorial aspirant sa 2025 election at isa sa mga Tulfo brothers na si Erwin Tulfo. Matatandang naging kontrobersyal noon ang pag-appoint sa kanya ni President BBM bilang kalihim ng Department of Social Welfare and Development or DSWD dahil sa kanyang US citizenship. Tila binaypas raw ito ng ilang mga kongresista at pinagsawalang bahala at naniwalang ni-renounce na ni Tulfo ang kanyang US citizenship. Ngunit bago matapos ang taon, tila na booking raw ang pangloloko ni Erwin Tulfo na maging ang Amerika na may kilalang pinakamahigpit na security pagdating sa mga documents ay tila naisahan raw ng kongresista. Ano bang ibig sabihin nito? Ako'y mag-opinion ulit. Parang iniisip ko, para ba tong si Alice Guo na pumunta sa ibang bansa at pinike yung mga documentary para maging US citizenship siya doon. So niloko siya doon. Pilipino naman po talaga ang mga Tulfo, di ba? So saan siya naloko? Sa Amerika. Niloko niya yung Amerika. Parang ganun ba? Question mark, Kasi Pilipino naman talaga to Yung accent niya napakagaling. Kahit sino naman pwedeng matutunan yung accent na yan,
Pero para sa akin, Pilipino naman ito. So, ibig sabihin, kung may citizenship siya doon, dual citizenship siya. Tama ba? Ngayon, ang tanong ulit, kung doon siya nakaregister at hindi siya nakaregister dito sa Pilipinas, abay, malaking katanungan kung paano yan nakalusot. Di ba no? Tuloy po tayo. Base sa mga ebidensyang nalabas sa social media, Ayan, may mga papel, di ba? tila sinasabing gumamit raw ng ibang identity si Erwin Tulfo Nako. para makakuha ng kanyang US citizenship. Nako. Nagpakilala itong si Erich Silvestre Tulfo na ipinanganak sa Hawaii. Aray ko. Ngunit tila hindi raw ito ang buong katotohanan dahil mismo ang embahada rin mula sa Amerika ang nagsiwalat na di umano'y peki raw ang pagkakakilanlan ng nasabing kongresista. At hindi sa Hawaii, kundi sa Leyte, ipinanganak si Erwin Tulfo, partikular na OMG. sa syudad ng Tacloban City. At mismo ang Commission on Appointments ang naglabas ng tunay na dokumento at pangalan ni Tulfo. Hindi Erich Silvestre Tulfo, kundi Erwin Teshiva Tulfo. Paniniwala tuloy ng maraming nating kababayan kung ang mga banyagang araw ay nakuhang lokohin ni Erwin Tulfo, paano pa raw kaya ang kanyang mga sariling kababayan na tila nabulag na lamang ng tuluyan nang patuloy pa nilang suportahan at tila balak pang iboto sa darating na halalan ang minsan na raw di umano'y nagnakaw ng peking katauhan. Nako, mahirap yan, ano? Ay, nako, ewan ko ba. Kung doon pa lang sa parte na yun, nakikita nating may anomalya na. Dapat mapatunayan muna yan ni Erwin Tulfo. Dapat lumitaw siya at magsalita siya na hindi po peke, ganito ho kasi yung mga pangyayari, kaya nagkaganire at nagkaganito. Yan, ipaliwanag niya yan kasi tatakbo siya, di ba? Baka mapagod siya. Ang daming nagmamahal sa Tulfo, no? Pwede siyang makapasok bilang isang senador kasi nga yung mga mamamayang Pilipino natin na mga hindi nakakaalam ng mga balita patungkol sa politics, basta nakita nila Tulfo, malakas yan. Dati nga sino ba to, si Bong Revilla, di ba? Commending-kending lang, wala namang plataforma, nanalo, number 1 pa. Di ba? Kumbaga, dito sa Pilipinas, basta kilala ka, may malasakit ka sa kapwa, tumutulong ka, sumikat ka sa pagbabalita, tapos pinapakinggan mo yung mga masang Pilipino mahihirap na hindi pinapakinggan ng iba, tas ikaw pumasok ka naman hanggang sa sumikat. In short, parang Tulfo in action, no? Okay naman. Ngayon, pumasok sa politiko, ang dami na niyang haters. Ang dami na rin mga nadismaya. Pero marami pa rin namang nagmamahal at mataas ang ratings talaga ng Tulfo, hindi naman nawawala yun. Ang problema kapag may mga ganitong anomalya, mga kapatid, tignan muna natin. Dapat magpaliwanag kasi pag hindi magpaliwanag ito, may ganitong mga anomalya, paano na lamang po anong gagawin nila sa pagpasok sa politika. Ako nga, naalala ko nun, si Rapi Tulfo, sabi niya, gusto kong pumasok bilang isang senador para mas may magawa pa ako sa mga ganitong mga bagay, bla bla bla. Pero nung pumasok siya, nakita natin humataw siya ng humataw. Pansin nyo nun mga kapatid, lalo ko sinasabi yung sa loto, lagi kong pinaulit-ulit yun, lalo tuloy. Di ba, pinaulit-ulit natin yung sa loto hanggang sa hindi na natin nalaman kung ano na ang balita, bakit may mga sunod-sunod na nananalo sa loto. Yan, ngayon papasok na naman si Erwin Tulfo. Tapos lagi natin nakikita, nakasama niya si Tamba. Ang problema, paano na? Hindi, wag na lang natin sabihin Tamba. Sabihin na lang natin Romualdez. So, palakpakan po natin sa pagbibigay nila ng ayuda. Pero hindi lamang po pag-aayuda. Dito sa Pilipinas, kapag puro ayuda ang ginagawa mo, wala namang improvement ang Pilipinas. Bibigyan mo lang sila kasi kinakapos sila. Tama nga naman yun. Pero paano ba mababago ang Pilipinas? Kaya bang baguhin ang Pilipinas sa pamamagitan lamang ng ayuda? Parang hindi naman, Patuloy po tayo mga kapatid, ha? Narito ang naging diretsahang babala at panawagan ng veteran vlogger na si Maharlika kung saan nakuha pang magmura nang madiskubre ang tila kagaguhan raw ni Erwin Tulfo na siyang dapat na raw hindi pa mapunta
sa Senado. Aray ko. Maharlika, nanindigang dapat nang i-disqualify si Erwin Tulfo. Narito panoorin ang full video. Erwin Tulfo, ang kapal ng mukha mo. Anong Aray ko. impact nito? Wala siyang credibility. Ngayon, tatakbo pa siya ng Senado? Boboto niyo pa? Aray ko. Disqualified na dapat yan. Pero sa tingin ko ayaw ko man o hindi, parehas lang pala yun. Sa tingin ko, mananalo to. Kahit man kayo, ayaw nyo. Halimbawa man, ayaw nyo sa Tulfo. Mananalo pa rin to, di ba? Kasi yung mga nanay, mga lola, pag nakikita nila, ay mga Tulfo, tumutulong yan. Sige, boto na natin yun. Ganun ho ang mangyayari. Branded, pangalan, Tulfo, apelyido. Kapag yan nga ang narinig nila, malamang yun lang iboboto nila. Yung iba kasi hindi na magsasaliksik kung sino ba talagang dapat kong iboto. Sila basta maka-active lang. Oy, active ako, boboto ako. Yung kaisa-isang boto nyo dapat, matuto na tayo sa mga nakaraan. Sige, iboto nyo yung Tulfo kung talagang karapat dapat. Pero pag may mga ganitong tanong, mag-search naman tayo. Kasi kawawa Pilipinas natin. Mahirap na ulit mabudol. Okay mga kapatid, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong panonood at syempre mag-iwan po kayo ng like, kahit like lang masaya na ako. Kung magsusubscribe pa kayo, Happy New Year. Maraming salamat po sa inyong panonood. Alright mga kapatid, nandito na naman po tayo. Gagawa na naman tayo ng reaction video, opinion. May panonoorin tayo na galing sa ating PH Update. Nako po, lagi nating pinanunood dito. Ito po ang title na galing sa ating PH Update. Erwin Tulfo, peking Pilipino. Nagkabistuhan na mga vlogger, ipapakulong ni Tamba. Ay question mark lamang yan mga kaibigan. Gaano ito katotoo? Marami na kasing hindi nanunood sa mga bias media. Doon po sa mainstream, parang ayaw na nilang maniwala kapag kausapang politika. Kasi nakakahalata na yung iba Base lamang sa aking opinion, kapag nagbabalita kasi sila, laging pabor doon sa kabila. Ngayon, ang BP Sara at ang mga Duterte, kapag may ginagawang mga kabutihan, hindi ho nila ibinabalita. Yung mga bangayan lang, no? Halimbawa, si BP Sara tumulong sa mga ganito, sa mga ganitong bagyo, sa mga ganitong sakuna, hindi po ibinabalita, wala po akong nakikita. Ang nakikita ko lamang, laging yung mga taga-kabila. Diba? Parang doon pa lang makikita mo, opinion lang ho natin ito, no? Bias na bias ang pagbabalita ho nila Ngayon, dahil nga po, halos wala nang naniniwala, okay, marami pa rin naman nanunood, lalo na pag may mga pangyayari, mga banggaan, mga kotse, something like that, mga kaganapan, okay yun, nanunood sila doon. Pero kapag usapang politika, halos ayaw na nilang pakinggan, gusto na nilang manood sa mga vlogger. Kaya nakikita ho natin ngayon, parang tinatarget na ba nila yung mga vlogger? Kasi dito na nanunood yung mga Pilipino nating mahal. Malalaman natin yan mga kapatid. Tara! Alright, simulan na po natin ang panonood. Sila nag-open ng resolution para i-contempt ang mga vloggers, para makaganti sila, ipakukulong nila. Yan ang katotohanan. So kung hindi pakikilos, yung mga bruskong mga sundalo. Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to pag-uusapan ho natin itong mga kumakalat na bali-balita kaugnay dito kay Erwin Tulfo. Okay. Noon pa lang ho mga kababayan, diskumpiyado na ho tayo dyan sa mama na yan. Kaya yung pagiging number 1 niya sa mga lumalabas na survey, talagang kailangan nung pag-aralan ng ating mga kababayan kung iboboto nila yang si Erwin Tulfo sa susunod na eleksyon. Yun nga kasi ugali ng mga kapwa nating Pilipino. Kapag nakakita sila ng isang sikat o naramdaman nilang mabait, naramdaman po nilang ito'y okay naman, iboboto na nila. Hindi na ho yan pag-aaralan. Manny Pacquiao nga, pasok na pasok, di ba? Tulfo, malamang. Bakit kanyo? Tulfo yan di ba? Pangalan pa lang, putok na
papasok at papasok yan. Pero dapat mga kaibigan, pag-aralan po nating mabuti. Okay? Hindi natin sinasabing wag nyong iboto. Pag-aralan nyo kung karapat dapat nga talagang iboto. Okay? Tuloy po Ito tayo. ho ang tanong ni Ma'am Joey dito kay Erwin Tulfo. Erwin Tulfo, nag-renounce ka ng US citizenship o nahuli ka ng US government na gumagamit ng fake identity? Yung ang accent ho niya, di ba? Napipeke niya, Pilipino, pero pagka nagsalita, akala natin talagang Amerikano. Oo, magaling. Yung pa ho kayang citizenship. Magaling, Di magaling, umano, no? nahuli daw ho siya, di umano, na gumagamit ng peking identity. Kaya nawala yung pagka-citizenship niya o renenounce niya, hindi ho natin malaman. Pero kailangan ho yung sagot. Ni renounce. So ibig sabihin mga kapatid, ngayong pagkakataong ito dahil mag-e-election na, nangyari yung ganito. Ba, ang pagkakataon nga naman, no? Kumbaga sumakto ba? Ganun lang ba yun? Itong si representative, itong si party list representative Erwin Tulfo. Pero bago yun mga kababayan, isang like at isang subscribe. Yes. Masaya na ho tayo PH dyan sa update. mga sa ating community. Yung joint button nandyan lang ho sa baba. Bago natin umpisahan yan mga kababayan, panuorin lang ho muna natin itong mga nangyayaring pagkilos ngayon sa iba't ibang bahagi ng mundo para sa pagpapakita ng suporta dito kay Vice President Sara Duterte. Ito hong nangyari na to, sa Japan ho ito. Protect BP Sara. Matindi ho ito mga kababayan. Talagang yung mga kababayan ho natin sa Japan, talagang makikita ho natin ang napakainit na suporta nila dito kay Vice President Sara Duterte. Panuorin ho natin to. Naku, matindi to. Nasa Japan ho ngayon yung mga banateros Ay, si Boss Dada Ayun. Ayan si Boss Dada. Nahihiya pa sa atin si Boss Dada ng konti. Kaya padalasin natin silang papunta Kung Margoleta, yan, si Pastor Kibuloy. Suportahan ho natin lahat yan. At mula sa puso, Banateros, Isiminay, sa ating lahat, pasalamat po tayo sa ginagawa nila para sa Pilipinas. Ang daming nagmamahal sa Duterte, no? Yan, hindi ho mga bayad yan May mga sariling pera yan. Ginagastusan nila yan. Magsama-sama sila. Sa totoo lang, kung talagang bayad yung mga yan o binabayaran yung mga yan, marami ng utang yung mga Duterte sa mga Pilipinong sumusuporta sa Duterte. Ang daming nagsasabi niyan. Kung ako bayad, marami ng utang ang Duterte sa akin. Grabe ako magtanggol sa Duterte. Yan, ganyan ho ang mga naririnig natin, di ba? Grabe naman yan. Ang dami ng tao. Ako'y may pabasahin lang, din magtatawag uli ako mamaya. BP. Daming nagmamahal, di ba? Mamaya magsasalita si Boss Oli. Gusto niyo ba magsalita si Boss Oli? Gusto niyo ba Banateros. itaas ang kamao? Nakikita niyo ba siya? Nasaan si Boss Oli? Nasaan? Ito natin simula. Si Ma'am Cathy ito, di ba, yung nagkwento ng ng Do You Want? Ito yun, alam ko Eleksyon, kasi pagkatapos ng eleksyon, matura natin ang pagkakita. Ayun tapos na ho si Coach Oli, no? Lipat ho tayo dito sa Naku po, ito ho pa lang si Binibining Maharlika, suportado din ho pala niya itong si Atty. Vic Rodriguez. Paano ba yan? Ayun. Yan hong ali na yan, sa tingin natin di na mabubudol yan ngayong mga panahon na to, di ba? Kaya yung sinabing hindi mabubudol, mga kaibigan, si Maharlika kasi talagang kasama din yan natin na nagtatanggol kaya PBBM noong mga panahong wala pa siyang nalalaman siguro mga puti-puting ahas, yan. Wala pang ganun nung panahon na yun. Di ba? Tuloy tayo. Ayun pa lang ho, pagayang ali na yan, nakita niya ho yung pambubudol. Sigurado, alam niya na ho na mambubudol yung mama na yan. Pero all the way ho, suporta niya kay Atty. Vic, kay Pastor Apollo, kay Buloy, dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Kaya mag-isip-isip po tayo mga kababayan, okay? Kung ano lang ho yung gusto nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung sino lang ho yung mga susuportahan niya, yun lang ang magsusuportahan natin. Ganun lang ho simple. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan ho natin ang mga punto de vista ni Binibining Maharlika kaugnay doon sa pinatawag na hearing dyan sa House of Representatives. Kung saan pinupuntirya na ho ngayon itong mga congressman na to, yung mga
vlogger. Uy! Yung mga vlogger na umupo na sa mga ginagawa nila dyan sa House of Representatives. Hala, so parang bawal na, no? Bawal na tayong magpuna kahit yung mga kababa. Kasi vlogger, parang kaparehas lang din naman yan na nagsasalitang Pilipino na hindi nga lang sa public, no? Pero yung mga comment mababasa ninyo mga kapatid, laging kumakampi yan sa mga Duterte kapag may mga nanonood. So ibig sabihin, nagsasabi lang sila kung ano man yung saloobin nila. Mukhang bawal na yon. Question mark lang naman, di ba? Kaya siya nagpapakalat daw ng fake news, pero maliwanag pa ho sa sikat ng araw na yung mga natatamaan dyan sa mga pagbanat ng vlogger na yan, yun ho yung mga congressman na wala nang ginawa kundi mag-epal dyan sa House of Representatives. Pakinggan ho natin to si Binibining Maharlika. Maganap ang mga dapat maganap dito. So dahil ngayon, itong Huwad Committee na ito ay piko na naman sa atin. OMG. Mga kababayan, ano naman ang ginawa ng mga jutang genemes na ito? Okay? Tignan natin. Yan, Okay, yan, naglabas yan. sila ng resolusyon. Right? Oh. Okay. Naglabas sila ng resolusyon Naku. para patahimikin tayo Hmm. o para what? Para tayo ay gipitin na naman. So lagi naman tayo ginigipit ng mga So parang ano na, parang yung sinasabi nilang ano bang word na yun? Diktador, no? Panibagong diktador to, parang ganon. Tuloy tayo, tingnan natin ha. buwakan ng inang yan. Aray ko. Okay, do. Excuse me. Grabe yung mura, Okay. malutong. Resolution. Asan yung resolution nila? Okay. Resolution 2147. So naglabas ang 19th Congress na mga, hindi naman lahat yan, mga buwakan ng ina ng House Resolution number 2147. Okay, bago ko Yo. basahin yung Resolution 2147, okay. Nascan ko lang na itong mga dilawan, itong News 5, okay, at iba pang mga medyang bayaran, inaano nila, ina-highlight nila yung issue ng picture ni Inday Sara at ni Pangulong Duterte na kumakain daw ng lechon. Yung kumakain sila ng lechon, ano? Ako din, meron din akong salita dyan eh. Alam niyo mga kapatid, hindi porkit kumain ka na ng lechon, mayaman ka na. Grabe naman. Oo, no? Wala eh, mabababaw na ho yung mga taga-kabila. Base lang ho sa opinion ko, ano? Nilalantakan po nila yung picture na kumakain po ang Duterte ng lechon, no? Kumakain, tas nandoon. Siguro parang sinasabi nila doon, base sa pag-unawa ko, kaya napagod na sa pagpapanggap, ganyan. Or kung ano-ano pa man, mga post nila patungkol sa lechon. Na parang buti pa to nakalechon, parang ganon. Una sa lahat, yung lechon po sa Manila, mahal. Davao dito, Mindanao, hindi ho ganon kamahal. Kami man, hindi porkit maglilechon ka na, mayaman ka na, hindi ho ganon. Meron yung iba ho kasi nag-aalaga na sila bago pa man dumating yung Pasko. Sa Metro Manila, hindi ka naman pwedeng mag-alaga ng baboy dyan sa kapitbahay mo eh, ha? Mag-alaga ka ng isang baboy dun, naku, mumurahin ka na. Hoy, ba't nag-aalaga ka ng baboy dyan? Hindi po, para sa loob po ng 3 buwan, 2 buwan kasi magpapasko na. Eh, para may maluto. Hindi pwede dito yan sa Manila. O dito sa lapit ng bahay namin. Nangangamoy yung mga isa gano'n. Ayan, sa madaling salita, sa Metro Manila, mahal po talaga ang lechon. Dito sa Davao, hindi naman gano'n kamahalan. Kahit papano, na-afford naman po. Tsaka, yung iba kasi talagang nag-aalaga tas ipapalechon po nila. Eh ano naman ngayon kung maglechon ng mga Duterte? Baka nakakalimot sila. Dating presidente kahit papano may ipon yan. Eh kung makapaghanda, ano ngayon sa'yo? Hindi naman galing yung lechon sa korap. Iniisip nyo ba korap? Naglechon lang, korap na? Wala na sila kasing makontent. Kaya ultimo galaw ng Duterte, pinupunan na nila. Naman, sir, wag ko kayong ganon. Nakakita lang kayo ng lechon, nakala nyo naman. Sa iba nga dyan eh, pumirma lang yung presidente, akala nyo naman, marami nang nagawa. Feeling nyo may achievement nang nagawa, ni wala man lang nga tayo nakikitang main project ng gobyerno. Talagang tuwang-tuwa pa kayo kasi may pinirmahan na Chenilin Chuba Chuchu. Binlag nyo pa, pirma lang.
Magpakita, alam mo nyo, sa mga taga-kabila, hindi naman kasi tayo nag-aaway dito. Kanya-kanyang opinion lang naman, ano? Huwag nyong pairalin yung pagkapikon. Doon naman din sa mga nasa loob po, bakit nyo naman pupunahin yung mga vlogger? Nagsasabi lang naman sila ng kanilang mga saloobin, ano? Bakit? Wala na bang nanonood sa mga mainstream? Kahit anong gawin nyo, mababa pa rin ba ang ratings? Kaya ngayon, mga gugurgurin nyo, mga vlogger. Hindi mo ganon, mga sir. Para ng ewan ko lang. Alam nyo, mas maganda, the best, gumawa kayo ng mga mabubuti, mamahalin kayo ng mga Pilipino. Napakadali lang nun. Diba? Kaysa mag-magic kayo dyan, no? Gumawa kayo ng mga ayaw ng mga Pilipino. Alam nyo kung ba't galit yung mga Pilipino? Kasi nga may nakikita silang mali. Kung bakit sila nagbablog, may mga nakikita silang mali. Ganun lang naman, di ba? O, tuloy muna tayo, mga kapatid. Samantala daw, ang mga Pilipino ay hirap na hirap, walang makain. Si Sara Duterte at kanyang tatay ay kumain ng lechon. Ang liit-liit lang ng lechon na yun. Putik niyan. Ay, nako, wala nang makontent. Yung mga taga-kabila, pati lechon ng mga Duterte, pinakialaman. Gagi, ano ba, nakakatawa na talaga yun. Shoutout sa mga probinsyano natin dyan, di ba? Pa-comment na lang po, di ba kayo, kapag kayo naglelechon, may mga time na 3 buwan bago magpasko o anumang handaan, nag-aalaga na kayo ng mga babi. Di ba? At sa mga probinsya po, napakamura. Ay, hindi naman sobrang mura. Kahit pa paano na-afford sa Metro Manila ho kasi hindi ganun. Mahal ho talaga. Ay, naka. Pati lechon. Wala nang makontent. Nilantakan pati lechon. Nakakahiya naman. Ano ba naman itong mga vlog nila? Hindi naman ho. Sir, mga ma'am, hindi ho tayo kumakalaban sa inyo o dun sa kanila. Sa atin, pag may nakikita tayong inaatake yung Duterte, dinidepensahan natin yung Duterte. Alam naman ng mga taga-kabila na okay ang Duterte. Ang problema ho kasi sa kabila, baka lang naman may nagkaroon ng magic dyan kaya hindi kayo makapagsalita. Baka nagkaroon ng mga kung ano-anong magic, channeling, chuba-chuchu. Kaya hindi kayo nakakapagsalita. Kami dito, malaya kami. Alam nyo naman, ang ganda-ganda ng Davao City. Ang magpasa hanggang ngayon. Resibo na yan. Walang kurap pag may budget man na ibibigay sa Duterte. Iniisip nyo kasi, budget, Duterte. Oy, nilitsyon. Nakakatawa naman itong mga to. Tuloy po tayo, mga kaibigan. Alam mo, nanggigil ako ito mga buwaka ng inang media na ito. Pero hindi nila hinighlight ang party sa Malacanang, hindi nila tinutulig sa samantalang naghihirap kayo, wala kayong pang Noche Buena nung nakaraan. Magkano ba yung lechon kung ikukumpara mong nagparty-party sila doon? Question mark ulit, tanong lang. Yung nagparty-party ba sila, kaninong sagot yun? Sa mga bulsa ba nila? O sa budget? Galing sa kaban ng bayan? Tatanong lang naman. Dito lechon. Ano naman sa inyo? Kasalanan ng lechon to eh. Mga kapatid, kayo nga mag-comment kayo dyan, Pag ba may lechon, kurap na? Dating Pangulo ng Pilipinas, natural kahit papano may ipon yan. Pero hindi ganong kalakihan. Masama ba na mapakita nila na maglechon sila? Yung mga taga-kabila, sabi nga ni Madam Marlica, party-party pa. May lechon din yung mga yan, sa tingin ko lang may lechon din yung mga yan, hindi na lang binidyoan, hindi na lang pinicturan. Meron yan, yung iba, marami yan. Pero bakit Duterte ang nakikita nila? Pucha, baka nga may salad pa yung Duterte. Baka pati salad punahin nyo pa. Lahat na lang no? Mahiya tayo mga kapatid. Pangit ho yung ganito, no? Tuloy tayo, no? Pag Buena Noche nga, yung bagong taon,
wala kayong pera, lahat and everything, mataas ang presyo ng bilihin, mataas ang kuryente, mataas ang tubig, lahat ng bills nagtaasan, pero ang sweldo ninyo ay hindi naman mataas, Oh. eto ngayon, tinitira nila, pakikipagsabuatan ng mainstream media, yung pagkain ng magtatay o ng pamilya yun, di ba? Nila ng lechon. Magkano lang ang lechon? Magkano sa probinsya ang lechon? Magkano lechon ngayon sa Atoa dyan? Kasi dito sa amin, yung binibili ko kay yung dito, 140, Basta po sa Metro Manila, mahal kasi. yung ano lang yun eh, yung belly lang, $140. So magkano ang lechon sa Pilipinas? Hindi ba kayang maglechon ni Inday at ni Pangulong Duterte? Kayo nga, 3, 5 yata ang lechon. Christmas may lechon. Okay, Christmas party may lechon. Pero tahimik itong mga buwaka ng inang ito. Kayong News 5. Kasi kayo, doon ko nabasa yun eh. Sa News 5, bakit si Ted Filon matindi, bumabanat din ngayon, Nagtatanong lang din naman yan si Ted Filon. Pero matindi, mabibigat si Ted Filon. Pero TV5 yan, di ba? Ewan ko lang sa TV5 kung nagmamagic na rin sila ngayon. Na sinasabi, okay? Na sinasabi ninyo na, na hindi pala kayo, yung mga ni-report ninyo, which is gusto niyo i-highlight. Na habang naghihirap ang Pilipino, si Pangulong Duterte ay naglilitsyon, kabuwakan ng Gininis yan. Habang naghihirap ang Pilipinas, naglilitsyon ang Duterte. Masama ang Duterte kasi naglitsyon. Ganun ba yun? Bitya, hanggat may maibabanat sa Duterte, banat lang ng banat no? Why? Tahimik sila sa ginawa ni Bangag na nag-imbita, kunwari, pinalabas na ang kaibigan ay nagregalo sa kanya ng $1.5 million. Bayad pa lang yun. That is more or less, o estimate lang yan. Doon sa Duran-Duran, wala pa po yung mga nilamon. Wala pa yung bayad sa hotel. Wala pa yung mga pakimkim o kung ano pa man. Wala pa. Lechon, wala pa nga 20 million. Remember that, Rollbuster the Duran-Duran? Okay? 12,000 daw, 50 kilos. Ay, grabe, ang mura pala ng lechon. That's only $200. 50 kilos? Sa ano yan? Sa mga probinsya dito sa amin, ganyan. 12,000 lang? Sana. Hindi nalalayo. Wow, dito kasi mahal eh. Tahimik yung mga inayupak na ito. Alam din na yan, mga kababayan. So nakita nyo talaga na ang target talaga dito mga Duterte. Kasi nga natatakot na sila na maging presidente si Sara. Yan ang katotohanan. Dahil sa kaguluhan, nagsasapakan sila, pwede nga lang magurguran na sila dahil sa budget, sa pera ng bayan, gagawin nila yan. Kasi nga, yun naman ang kanilang misyon, magnakaw ng magnakaw. Kaya nga hindi na i-implement yung mga infra projects sa iba't ibang ahensya kasi mas abala sila sa pagnakaw ng pera ng bayan. Bakit yung mga taga-kabila hindi nila ibalita yung mga achievement para naman kahit papano matuwa naman yung mga maka-Duterte. Malay mo bumalik yung puso nila kay PBBM, di ba? O halimbawa ako, nadismaya ako kay PBBM o tapos nakikita ko sa mga vlogger ng kabila, wala silang ibang binabalita kundi achievement ng mga PBBM. Aba, matutuwa ako nun. Pero ano bang mga binabalita ng mga taga-kabila? Pagsira sa Duterte. Banat ng banat sa Duterte. Tapos sasabihin, pabiktim pa sila pa binabalatan daw. Wow. Oh my God, we're back again. Come on.